Ano nangyayari? Bakit ang daming bodyguard sa harap ng apartment namin? Mahinang sambit ni Troy sa kanyang sarili habang papalapit ang sinasakyan niyang taxi sa harap ng apartment na tinitirhan nila ng kanyang asawa na si Letty. Palibas ay galing business trip si Troy kasama ang kanyang kabit na si Nikki ay wala na siyang kamalay-malay sa nangyayari, lalong-lalo na sa kanyang bulag na asawang si Letty. Ilang sandali pa nang makahinto na ang taxi na makapagbayad na si Troy ay dali-dali na siyang bumaba bigla at kinabahan na siya sa nangyayari. Lalo pat 2 araw niyang iniwan ang kanyang asawa doon na wala man lamang kasama. Hey, excuse me, anong meron? Bakit nasa harapan kayo ng apartment namin? Anong kaagad ni Troy sa isang batalyong bodyguard sa naroon? Maya-maya pa ay nilingon na siya ng pinakamataas na bodyguard doon at saka sumagot. We got a command from Mr. President na sunduin ng anak niya, Miss Leticia Magnifico, the heiress of the biggest company in the country, the Magnificent Media Company. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Troy nang malaman niya ang kanyang asawa pa lang si Letty na isang bulag na kanyang pinahihirapan bilang asawa ay ang tagapagmana pala ng sikat na media company na pinagtatrabahuhan niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nikki, please gather the contracts of our new batch of models. May mga padating tayong events at ako nang mag-a-assign sa kanila ng mga upcoming projects nila. Utos ni Letty sa kanyang assistant na si Nikki. Si Letty ang naka-assign sa Magnificent Company bilang project coordinator kung saan siya ang tagabigay ng mga upcoming projects sa mga models at ang kumakausap sa mga bigating kliyente sa iba't ibang malalaki pang mga kumpanya. Wala ring kamalay-malay ang mga staff doon na si Letty pala ay ang anak ng CEO ng biggest company na yon. At ang buong akala nila ay katulad lamang nila ito na isang ordinaryong empleyado. Noted po, Miss Letty, siya nga po pala, yung bago po, si Troy Mendez, i-interviewin po ba? Naisabak na kasi siya sa photoshoot na dapat ay kay Billy. Kaso na ospital baka raw po months pa bago makabalik. Tugon naman ang kanyang assistant na si Nikki. I see, okay. After na lang ng photoshoot, ipakausap mo siya sa akin. Isama mo na lang din yung contract niya dyan sa mga pinapaipon ko sa'yo, okay? Sagot naman ni Letty at tumugon naman kaagad si Nikki. Okay po, Miss Letty. Aniya. Thanks, Nikki. Wika naman ni Letty. Makalipas ng ilang oras nang matapos ang photoshoot ay ginawa na rin ni Nikki ang ipinag-uutos ng kanyang boss sa si Letty na papuntahin si Troy sa kanyang opisina for a quick interview. Habang abala si Letty sa pag-aayos ng papers ay doon na kumatok si Troy. Pasok! Sabi ni Letty kaya naman binuksan ni Troy yung pinto at tumuloy na sa loob ng opisina. Good morning, Miss Letty. Pinapatawag niyo raw po ako? Bungad ni Troy kay Letty. Halos magkasing edad lang silang dalawa. Bilang isang modelo, sadyang lutang na lutang ang angking kagwapuhan ni Troy, lalong-lalo na ang kakisigan ng katawan nito. Never pang humanga si Letty sa isang lalaki. Ngayon lang. Kaya naman halos mapaawang ang kanyang mga labi nang matitigan niya ang magandang mukha ni Troy. Sa katunayan, halos lahat naman ng kanilang modelo ay gwapo at matipon ang mga katawan at talaga namang walang tapon sa Magnificent. Ngunit ibang isang to. Moreno, malamlam ang mga mata, medyo kulot ang buhok, naanimoy buhok ni Ryota Miyagi, ng slam dunk at mauugat din ang kamay na talaga namang nakakapagluway tingnan. Halos ilang segundo rin napako si Letty sa angking karisma na iyon ni Troy at tuluyan na rin siyang bumalik sa kanyang ulirat. Yeah, have a seat, please. Tugon niya kay Troy. Magalang namang sumagot si Troy. Thank you po. Na makaupo na si Troy ay nag-focus na rin si Letty sa kanya ginagawa. Yumuko siya sandali upang hanapin ang resume ni Troy at nang makita niya na ito ay doon na siya nagsimula magtanong. So, you must be Troy, tama? Panimulang tanong ni Letty. Opo, Miss Letty. Tugon naman ni Troy.
This interview serves as formality na lang. Dahil naisalang ka rin naman. And you have a good fit sa aming standards. Kaya, you will now be a part of Magnificent Media Company as one of our professional models. And before I forget, I am Mary Leticia Magnifico, and I'm the project coordinator of this company. So, pagdating sa mga projects and future works ng ating mga models like you, ako ang nakikipag-usap sa mga event coordinator or any big companies na nangangailangan ng models events nila. Even sa mga TV advertisement, ako rin ang nagpapadala sa kanila ng mga tao. So it means sa akin nakasalalay ang other commissions ng mga models. Don't worry, hindi naman ako bias, pero minsan kasi may mga special request ng mga clients. At kapag nagustuhan ka nila, ikaw na lang ang huhugutin nila. At sa bagay na yun, wala akong magagawa kasi ako rin ang gagawa ng schedule sa inyo. So Troy, do you have any question? At siya nga pala, don't worry, magaling mag-alaga ang kumpanyang to. Basta hindi ka sakit sa ulo at hindi ka magpapasaway. Patuloy na pagpapaliwanag pa ni Letty kay Troy. Simula noon ay ito na talaga ang pinagkakakitaan ni Troy, ang pagiging isang modelo. Ito nang bumubuhay sa kanya, tumutugon sa mga pangangailangan niya. Marami na siyang napasukang kumpanya, ngunit lahat ng yon ay nagkaroon lamang ng issue, katulad ng sa pasahod at commissions at favoritism. Kaya naman umaasa si Troy na sana ngayon, sa Magnificent, ay magtatagal siya at mabigyan siya ng nararapat na sahod para sa kanya. Isa pa'y nararapat lang din naman na pagkakitaan niya ang kanyang taglay na kagupuhan, kung saan mabenta talaga sa mga ganitong uri ng mga trabaho. I understand po, Miss Letty. At ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako for giving me such a big opportunity. Don't worry din po dahil I'll promise na hindi ako magpapasaway at hindi ako magiging sanhi ng sakit ng ulo ninyo. Paninigurado naman ni Troy. Nginitian naman siya ni Letty. Nice to hear that. Anyway, you can go. Alam ko na marami pa kayong schedules ng photoshoot ngayon kaya go ahead. Prove yourself. Pahuling sabi pa ni Letty at kaagad namang tumugon si Troy. Thank you po, sabi niya. Tinapos na rin kaagad ni Letty ang interview at hindi na pinatagal pa dahil baka lalo lamang siyang mahulog sa dalang mahika ni Troy. Aminado siya nung na-starstruck siya sa binata na para bang na-love at first sight siya kaagad. Minsan ang nagka-boyfriend si Letty ngunit hindi rin naman nagtagal dahil sa magkaiba nilang priorities. Kaya naman dito kay Troy, para bang muling kusang tumibok ang kanyang puso at lalong na-excite na magtrabaho. Samantala kumpara noong wala pa si Troy sa company, ay maghapon lang na nakapirmi si Letty sa kanyang opisina. Same treatment lang din ang nakukuha niya mula sa ibang mga empleyado dahil wala namang kaide-ideya ang mga ito na anak pala si Letty ng CEO. Nagpa siya nga si Letty na wag na lang ipaalam para makapagtrabaho din ng mga ito ng maayos at walang pressure. Sa ganun din kasing paraan ay mas malalaman at makikita niya kung magkakaroon man ng problema sa kumpanya dahil sa makakakilos lang ang staffs ng normal at hindi kinakailangang magpanggap. Sa kabilang banda, ngayon ay isa itong himala para sa mga empleyado doon na makita si Letty sa loob ng studio habang pinapanood ang photoshoot ni Troy. Troy, tol, mukhang type ka ni Miss Letty ah. Matutunaw ka na eh. Panunokso ng isang modelo kay Troy. Napatingin si Troy kay Letty at doon niya napatunayang, oo nga, nakatingin nga ito sa kanya. Pero syempre, hindi naman yun sapat na dahilan para sabihin may gusto ito sa kanya. Kaya naman hindi na muna sinakyan ni Troy ang sinabing iyon ng kanyang kapwa modelo. Paano mo naman nasabi? Taas kilay na tanong naman ni Troy habang nakahalukip-kip ang mga kamay at nakikipagsalubungan ng tingin kay Letty. Tingnan mo, unang-una, hindi yan nanonood ng ganitong klaseng photoshoot at laging nasa opisina lang yan. Pangalawa, hanggang ngayon nakatingin pa rin sa'yo. Patusin mo na, Troy. Napakaganda niyan. Kung sa akin yan nagpapapansin, ako, papatusin ko talaga yan para dumagsa rin ang projects ko. Pag-aamboy pa niya kay Troy. Tama naman nga siya, kung gusto siya ng boss na lang si Letty, kapag pumatos siya dito, sure ball nang kikitain at projects niya, which is ito talaga ang kailangan niya ngayon. Ngunit, kahit nasabihing type siya ni Letty, para bang ang hirap pa rin ma-reach ng level nito dahil ang tingin ni Troy sa kanya ay hindi basta-bastang babae lamang.
Samantala, hanggang sa matapos ang photoshoot na iyon ay iyon pa rin ang naiisip ni Troy. Habang naglalakad na siya sa may tapat ng parking ng gusali nila, ay isang pamilyar na sasakyan naman ang nagmenor sa kanyang harapan. Troy, pauwi ka na? May car ka ba? You wanna ride? Bungad ka agad ni Letty nang maibaba ng bintana ng kanyang minamanehong Fortuner. Natigilan naman si Troy at napatingin pa sa kanyang paligid. Wag na po, nakakahiya. Baka pa po kung anong sabihin ng iba. Sagot ni Troy. Mas lalo nga itong gumagwapo kapag simpleng puting t-shirt lamang ang suot tapos messy pa ang kanyang medyo kulot na buhok. Nakakaakit din ang mga ngiti nito dahil sa kanyang pantay ng mga ngipin. Napakagwapo, sabi ni Letty sa kanyang isip. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Letty. Ano naman ang sasabihin nila? Ako naman ang nag-alok. Tara na, huwag ka na mahiya. Ihahatid na kita. Pamimilit pa ni Letty. Sigurado ka, Miss Letty? Paninigurado namang tanong ni Troy. Of course, mukha ba ako nagbibiro? Sabi naman ni Letty kaya naman wala ring nagawa si Troy kundi ang pagbigyan ng alok ng kanyang boss. Sige po, sabi niya. Kung iisipin nga ng iba, may personalidad si Letty na pagiging attention seeker at mabilis mapalagay ang loob sa isang tao na gusto niya. Mabilis siyang magkagusto ng isang tao kahit pa isang araw pa lang niya itong nakikita at nakikilala. Dala na rin ito ng environment nila sa bahay. Patay na ang mommy ni Letty at tanging ang daddy na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Simula nang mapabalitang may bagong babae na ang kanyang ama, ay doon na rin nagsimulang lumayo ang loob ni Letty sa kanya. Nawalan na kasi siya ng oras sa kanyang doon at madalas nang mapagalitan kahit na maliit at kaunting bagay. Kaya naman talagang hindi masisisi kung sobrang nagiging clingy sa iba si Letty at sa iba naghahanap ng atensyon dahil na rin sa hindi niya yun matagpuan sa sarili niyang pamamahay. Samantala habang nagmamaneho ay doon na rin nagsimulang mag-usisa si Letty tungkol kay Troy. Sa Pasay ka pala tumitigil? Tanong ni Letty kay Troy na ipinagtataka naman ng lalaki. Bakit niyo po alam? Taas kilay na tanong ni Troy sabay tingin kay Letty. Napatawa naman ng mahina si Letty. Baliw ka ba? Siyempre, nabasa ko sa resume mo. Wika niya kaya naman napakamot na lang ng ulo si Troy. Oo nga pala, sabi niya. Pero taga-Pasay ka talaga. Muling tanong naman ni Letty. Naging seryoso nang muli sila at sumagot na rin si Troy. Ay hindi po, taga-Samar po talaga ako. Napadpad sa Maynila para makipagsapalaran dahil mahirap ang buhay namin doon. Sincero ang sagot naman ni Troy. Napalingon naman si Letty sa kanya. Breadwinner ka? Tanong niya sa lalaki. Yes, matipid na sagot ni Troy. Pagdating sa usapang pampamilya ay limitado lamang talaga ang ibinibigay na impormasyon ni Troy sa kung sino man ang magtatanong tungkol sa personal na buhay niya. Ay kahit nga maraming kaibigan si Troy ay wala pa ni isa sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na buhay ni Troy at kung ano ang struggles na pinagdadaanan niya. Sa makatwid ay sumagot naman si Letty. Karamihan nga sa mga models namin mga breadwinners at yun ay isa sa pinakahihinangaan namin. Kaya paulit-ulit naming binibriefing ang mga models na mahalin ang trabaho nila dahil tanging kami lang ay may magandang pasahod sa mga tao at malaking tulong yon sa mga pamilya nila. Paliwanag naman ni Letty na kung tutuusin ay tama naman talaga kaya naman maraming mga amateur, maging mga professional na model at may marami ng karanasan ang nangangarap pa rin na makapasok at makapagtrabaho sa magnificent media company. Dahil bukod sa kilalang kilala na ito at stable na talaga, ito rin ang madalas na kinukuhanan ng mga bigating designer sa Paris sa tuwing magkakaroon sila ng event sa bansa o sa buong Asia. Kaya nga proud na proud ako sa company natin dahil marami talagang natutulungan. Sabi naman ni Troy kay Letty. Kulangi 1 oras din ang kanilang ibinahe nang marating na nila ang tinutuluyang apartment ni Troy sa Pasay. Dito na po ako, sabi ni Troy kay Letty. Alright. Tugon naman ng babae at sandali munang itinabi ang sasakyan sa may gilid ng kalsada. Nang makababa na si Troy ay nagpasalamat na rin siya kay Letty. Thank you po, Miss Letty. Magalang niya sabi. Walang anuman. Ang tugon naman ni Letty. Tatalikod na sana si Troy nang muli siyang humarap kay Letty at naglakas loob na yayain itong pumasok muna sa loob sandali.
Gusto niyo po bang pumasok muna sa loob? Coffee? Lakas loob na tanong ni Troy kay Letty. Pwede ba? Utal na tanong naman ni Letty. At sa loob-loob niya ay gusto talaga niya nang ialok yan sa kanya ni Troy. Oo naman po. Nakangiting sagot naman ni Troy. Okay, basta coffee lang ang offer. Hindi dapat tinatangihan. Sagot ni Letty. Iniayos muna niya ang parada ng kanyang sasakyan at saka tuluyan na rin siyang bumaba. Maliit lamang ang apartment na iyon na tinutuluyan ni Troy. May second floor at doon siya sa first floor umuupa. Upo kayo. Nahihiya pang sabi ni Troy kay Letty dahil sa nabungaran pa nila ang mga kalat ni Troy sa kanyang apartment. Samantala, naupo na rin si Letty sa may sofa, doon sa may sala. Pasensya na at medyo, hindi pala, makalat talaga. Tuwing gabi na lang kasi ako nakakapaglinis dito dahil maghapon ay nasa labas naman ako para magpaalipin sa pera. Wika ni Troy habang isa-isang pinupulot ang kanyang mga damit na nakakalat at may mga upos pa ng sigarilyo at lata ng alak na nakabuyang-yang sa kanyang sala. Sa kabilang banda ay napatawa naman si Letty sa sinabing iyon ni Troy. Magpaalipin sa pera? Natawa ako dun ha. Well, that's okay lang naman. Sanay na ako sa kalat dahil kung pupunta ka rin sa unit ko, nako, mas makalat ang madadatnan mo. Sabi man ni Letty at sabay na rin silang nagtawanan. Habang naroon si Letty sa may sala at nakaupo, si Troy naman ay nagsimula na ring maghalongkat ng kape sa kanyang cabinet sa may kusina. Ngunit nang buksan ang cabinet ay wala palang kape. Palibhas ay hindi rin talaga siya nakakastay sa bahay ng matagal. Wala namang kamalay-malay si Troy na wala rin pala siyang stock ng pagkain doon sa kanyang apartment at wala na rin kape. Nang walang makita sa cabinet ay sa may ref naman siya bumaling at tanging in-can na beer lamang ang naroon. Nahihiyaman si Troy ay nialok niya ito kay Letty na wala na rin siyang choice kaya naman wala na talaga siyang may offer sa kanyang boss na kahit na ano. Naku, Miss Letty, sorry pero wala na pala akong stocks ng coffee. Umiinom po ba kayo ng beer? Yun lang kasing meron ako dito eh. Tanong niya kay Letty. Wala namang problema yun sa babae dahil hindi rin naman siya pihikan. At isa pa, sa oras na to, mas gusto niyang inumin ng alak kesa sa kape. Sure, walang problema. Mas gusto ko nga rin yan. Nakangiting sagot naman ni Letty. Kaya naman kumuha na si Troy ng tig-isang in-can na beer sa ref, tsaka iniabot niya na ang isa kay Letty. Thank you, wika pa ni Letty. Sa sarap ng kanilang kwentuhan ay hindi na namamalaya ni Letty at Troy na lumalalim na pala ang gabi at halos maubos na rin nila ang stocks ng beer ni Troy sa kanyang fridge. Baka magalit ang boyfriend mo, Miss Letty? Paunang tanong ni Troy tsaka muling pinagbuksan ng isa pang in-can na beer si Letty. Boyfriend? Wala akong boyfriend ano? Single kaya to? Sakit lang sa ulo yung mga lalaking yan? Sabi pa ni Letty sabay lagok ng beer. Napangisi naman si Troy at ngayon ay mas napapalapit na ang kanyang katawan kay Letty. Hoy, bubusina ka Miss Letty. Hindi lahat ah. Sabi niya, napatawa naman si Letty. Oops, sorry. Okay, hindi lahat. Okay na? Sagot naman ni Letty at halata sa boses nito ang kalasingan dahil sa tama ng alak. Maya-maya pa ay ibinaling naman niya ang tanong kay Troy. Ikaw ba? Baka magalit ang girlfriend mo. Tanong ni Letty tsaka tinitigan ng lalaki. Muli namang napangisi si Troy at lumagok muna ng beer bago sumagot. Sa tingin niyo, may girlfriend ako o wala? Tanong niya kay Letty. Natahimik naman sandali si Letty tsaka naningkit ang mga matang tinitigan ang kabuoang mukha ni Troy mula sa noon nito pababa sa kanyang mapupulang mga labi. Sa gwapo mong yan? Wala kang girlfriend? Kaya hindi ako naniniwala kung sasabihin mong wala. Ano, tama ako? Para bang siguradong sigurado si Letty sa kanyang sinabi. Tunay naman nga na hindi ka panipaniwala kung sasabihin ni Troy na wala siyang girlfriend. Napaka-imposible nga naman dahil sa angkin nitong kagupuhan. Napaisip naman si Troy sa sinabi ni Letty. Alam mo, bakit kaya gano'n ang mga babae? Kahit na hindi pa naman sila sigurado sa isang bagay, they're already claiming that they're always right kahit na ang totoo, hindi naman. You're wrong. Single pa rin ako. Sagot naman ni Troy kay Letty which is tama naman. Minsan na rin itong nagkaroon ng nobya ngunit hindi rin nag-workout dahil sa personal matters din nila.
Single ka pa? Para namang napaka-imposible. Hindi naman makapaniwalang tanong ni Letty kay Troy. Bakit naman? Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapo na walang girlfriend? Mayabang na sabi naman ni Troy kay Letty. Mukha ngang habang sa patagal nilang pag-uusap, ay mas nakakapagpalagayan sila ng loob at nakakapagbiruan na rin. Wow ang lakas ng confidence mo Tatawa-tawa namang sabi ni Letty. Oo naman, sa'yo rin naman ang galing, di ba? Nagwapo ako. Wika naman ni Troy. Otomatiko namang natigilan sila Letty at Troy. Saktong pareho ng ubos ang kanilang iniinom na beer kaya ay nagkatinginan sila. Parang nahihiya pa nga tumingin si Letty ngunit mas nilapitan na rin siya ni Troy na para bang may gusto nang ipahiwatig. Nagsimula na rin mamulang mga pisngi ni Letty na hindi na nga matukoy kung dahil ba yan sa sobrang alak na naiinom nila o dahil ba sa kaba at nerbiyos na nararamdaman niya ngayon, lalo pat isang hintuturo na lang ang lapit ng mukha ni Troy sa mukha ni Letty. Troy, nauutal na sambit ni Letty. Mahina namang sumagot si Troy. Bakit? Ayaw mo ba? Mahinang tanong naman ni Troy sa garalgal na boses habang nakatitig sa mapupulang labi ni Letty. Hindi naman makasagot si Letty. Napakabilis ng pangyayari kung tutuusin. Gustong-gusto niya nang sunggaban ng mga labing yun ni Troy na halos dumikit na rin sa kanyang mga labi. Ngunit ayaw din naman niyang isipin ito na ganoon siyang kabilis na bumigay. Just kiss me kung gusto mo. Then push me kung ayaw mo. Kondisyon ni Troy. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Letty. Sa pakiwari niya nga ay naririnig na rin ni Troy ang pagtibok na iyon dahil halos maglapat na ang kanilang mga katawan. Paano pa naman hindi makakatanggi si Letty kung pakiramdam niya sa mga oras na yon ay ayaw na siyang pakawalan ni Troy at anumang oras ay handang-handa na siyang paligayahin ito. Kaya naman, hindi na rin nagdalawang isip pa si Letty, bagkos ay biglaan nang hinalikan ang mga labi ni Troy. Ilang segundo lang yan at bumitaw na rin siya para lang mahudyatan ng lalaki na gustong mangyari nito ngayon sa kanilang dalawa. At sa pamamagitan ng halik na yon ay alam na ni Troy ang kasagutan na gusto rin ni Letty na may mangyari sa kanila ngayon. Kaya naman muli niyang hinalikan ang mga labi ng babae. Ilang minuto rin ang paghahalikan na yon at saka ibinaba naman ni Troy ang kanyang mga labi sa mapuputi at malambot na leeg ni Letty. Doon niya pinagsawa ang kanyang mga labi na nagbibigay naman ng sagad na kaligayahan at kilig sa babae. Mas humigpit ang kapit ni Letty sa batok ni Troy at patuloy na pinaglalabanan ng kilite at kilig na kanyang nararamdaman. Ayaw na rin magmulat ng kanyang mga mata at hinayaan na lang siya ni Troy na maghintay pa ng kanyang mga susunod na gagawin. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na maranasan ito ni Letty. Ngunit ngayon ay masasabi na si Troy na ang pinakamasarap na magromansa sa lahat. Sa halik at sa yakap pa lang nito ay satisfied na siya. Hanggang sa pababa na nga siya ng pababa mga halik na yun ni Troy at ang ingay na nananaig at nangingibabaw na lang ng mga oras na yon ay ang ingay ng mga halik ni Troy at ang kanyang hindi makontrol na halinghing at walang humpay na pag-uungol hanggang sa tuluyan na nga nilang maangkin at mapagsawaan ng katawan ng isa't isa. Kinabukasan, umaga na rin umalis si Letty ng apartment at hindi na rin nakapagpaalam pa kay Troy dahil sa mahimbing petong natutulog nang magising siya. Hindi na rin kasi siya hinayaan pa ni Troy na umuwi kagabi dahil masyado ng malalim ang gabi at hindi na rin makakilos ng maayos si Letty sa naging pagod na lang dalawa ni Troy kaya naman doon na nagpalipas ng gabi si Letty sa apartment ng lalaki. Samantala, sa opisina naman napansin naman kaagad ni Troy na para bang iniiwasan siya ni Letty. Miss Letty, teka lang, iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Troy kay Letty nang mahila niya ang braso nito at madala sa isang bahagi ng studio kung saan sila lang ang tao. Aminado si Troy na naging apektado siya sa pagbabago ng kilos na ito ni Letty na inakala niya nung una na wala lang, na one night stand lang yon. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang biglang hinahanap na ng katawan niya ang katawan ni Letty. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Letty na umiiwas-iwas pa ng pagtingin dito. Iniiwasan? Hindi Bakit naman kita iiwasan? Tanong naman ni Letty sabay iwas ang tingin. Ang totoo ay parang bigla siyang nahiya.
Ayaw naman niya talagang iwasan si Troy, ngunit nagdadalawang isip siya na baka wala lang yun kay Troy, kahit na tinetreasure niya na ang gabi simula nang may mangyari sa kanila. Nag-alangan siya na baka siya lang nakakaramdam nun. At baka nga para kay Troy ay simpleng one night stand lang iyon. Normal lang naman kasi ito sa mga modelo na makikipaggamitan tapos kinabukasan ay wala na. Normal na ulit ang lahat. Pero ang hindi alam ni Letty ay minimin na rin iyon ni Troy. Hindi lang maamin ni Troy sa kanya dahil nahihiya din naman siya kay Letty. Lalo pat boss niya ito tapos baguhang model lang siya sa kumpanyang yon. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Troy. Wala naman. Bigla ka kasing nawala sa photoshoot kanina nang magkatinginan tayo. Bigla ka na lang umalis. Mahina niyang sabi. Yun ba? May tumawag kasi kaya lumabas muna ako. Sabi naman ni Letty na halatang nagpapalusot lamang. Ang totoo kasi ay parang nakaramdam siya ng selos sa naging kapartner kanina ni Troy sa photoshoot na babae. Lalo pat kapareho silang naka-underwear lang noon kaya biglang nagbago ang timpla ng kanyang mood. Napangisi naman si Troy nang maalala ang photoshoot kanina. Nagsiselos ka? Taas kilay niyang tanong kay Letty. Napakunot naman ang noon ni Letty tsaka tumingin sa paligid dahil baka may makakita sa kanila at makarinig na pinag-uusapan nila. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Huwag kang maingay baka may makarinig sa'yo. Nakakahiya. Doon tayo sa opisina ko. Masungit na sabi ni Letty. At saka niyaya niya si Troy sa loob ng kanyang opisina upang doon sila magtuloy ng kanilang pag-uusap. Pagkapasok nila sa loob ng opisina ay mabilis nang hinatak ni Troy ang dalawang braso ni Letty at saka hinawakan nito pataas at doon isinandal ang babae sa may pader. I like you when you're jealous. Mas gumaganda ka. Sabi ni Troy kay Letty sa nang-aakit na tono. Naroroon na naman sila sa posisyon kung saan kulang na lang talaga ay maghalikan na sila. How many times I have to tell you? Hindi ako nagsiselos, okay? At saka bakit naman ako magsiselos? At sinong pagsiselosan ko? Pagsisinungaling naman ni Letty. Mas sumigpit na rin ang hawak ni Troy sa mga braso ni Letty na para pang may kasama ng gigil, lalo pat napapalapat na ang dibdib ng babae sa katawan ng lalaki. Si Josie, yung katabi kong model kanina. Diretsa ang sagot naman ni Troy. Habang nag-uusap ay magkalapit ng muli ang kanilang mga mukha. Sa halip na sa mga mata nila tumitingin ay doon sila nakatitig sa mga labi ng isa't isa. Si Josie? Kung iniisip mo na kaya ako umalis kanina sa photoshoot ay dahil nagselos ako sa inyo, pues I'll tell you, hindi. Pagmamatigas pa rin ni Letty. At yung ganong reaksyon ang mas lalong nagugustuhan ni Troy. Yung mas nagmamatigas muna sa una, tapos lalambot din sa huli. Talaga? Hindi ka nagselos? Pusong tanong ni Troy na unti-unti na ring idinadampi ang kanyang mga labi sa mga labi ni Letty kaya naman hindi na rin ito makapagsalita pa ng maayos. Oo, utal namang sagot ni Letty. Okay, sabi mo eh. Nakangising sagot naman ni Troy. Akma na sana siyang tatalikod at aalis na nang muling hilahin ni Letty ang kamay ni Troy pabalik sa kinapapwestuhan nito kanina. Nagbibiro lang ako, oo, nagsiselos ako. Sabi ni Letty at doon ay tuluyan na siyang hinalikan ni Troy sa kanyang mga labi. Halos may ilang segundo na silang naghalika na para bang sabik na naman sa isa't isa. Nagsimula nang maglikot ang mga kamay ni Troy nang sabay silang matigilan dahil sa isang katok sa pintuan ng opisinang yon. Miss Letty, dala ko na po yung mga papeles na pinapakuha ninyo. Sambit ni Nikki mula sa labas ng pintuan. Dumistansya na kaagad si Letty sa katawan ni Troy, ngunit muli siyang hinalikan ni Troy ng mariin at sabik na sabik. Kaya naman hindi siya kaagad nakasagot. Nang makakuha na ng pagkakataon si Letty na makaalis sa mahikang yun ni Troy at saka malumanay niya na itong kinausap. Just leave. Loko-loko ka talaga. Okay, Garen. Sabi ni Letty at doon ay pinatuloy niya na si Nikki. Pasimple namang inayos si Letty ang kanyang buhok na nagulo ng bahagya at pasimpleng ibinaba ang kanyang suot na palda. Nang makapasok naman si Nikki, napatingin siya sa dalawa, lalong-lalo na kay Troy na humahabol pa ng tingin kay Letty na nakakagat pa sa kanyang mga labi.
Na makalabas si Troy ay ibinaling ng muli niya ang mga tingin kay Letty na ngayon ay namumutla ng mga labi na kanina lamang ay pulang-pula dahil sa lipstick na suot nito kanina. Miss Letty, ito na po yung papers na pinapakuha niyo. Magalang na sabi naman ni Nikki sabay tikim. Napapansin na rin kasi niya na may kakaiba sa ikinikilos ng dalawa, ngunit nananatili na lang siyang tahimik at hindi na lang yan pinapansin. Okay, ilapag mo na lang dyan, Nikki. Thank you. Utal na tugon naman ni Letty kay Nikki at aligagapang nagtungo sa kanyang office chair. Okay po. Sagot ni Nikki at lumabas na rin sa silid na iyon. Simula ng araw na iyon ay lagi nang may nangyayari kina Letty at Troy. Minsan ay sa unit ni Troy kung minsan naman ay sa unit ni Letty. Nagugustuhan rin naman ni Troy kahit pa sinasabi ng iba nagsisip-sip lamang ito kay Letty para mabigyan ng maraming projects. Ngunit ang hindi nila alam ay masigit pa doon ang nararamdaman ni Troy para kay Letty. Hindi naman ganun ka-showy si Troy pagdating sa feelings niya para kay Letty, kaya naman hindi rin maiiwasan na ganun talagang isipin sa kanya ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga kapwa niya modelo. Ngunit pagpaganon pa man ay hindi pa rin mahahadlangan ang pag-iibigan ng dalawa at ngayon nga ay inabot na ng 5 buwan ang kanilang relasyong dalawa. Legal na rin sila sa opisina kaya naman mas lalo silang pinag-usapan ng kanilang mga kasama at naging sentro ng kanilang chismisan. Samantala nang malaman nga iyon ng ama ni Letty na si Don Eduardo ay kaagad itong tumutol at pumagitan sa dalawa. Leticia, ano tong naririnig ko na may boyfriend ka na raw na isang modelo? Totoo ba ito? Kunot noong tanong ni Don Eduardo kay Letty nang ipatawag niya ito sa kanyang opisina sa kanilang mansyon. Magsisinungaling pa sana si Letty dahil alam niyang tututol ang kanyang ama. Ngunit naisip niyang hindi deserve ni Troy ang itangge at magiging unfair ito sa lalaki dahil ito pa nga ang nagmamalaki sa relasyon nilang dalawa. Kahit nakaliwat kanan na ang kanyang naririnig na pagbabati ko sa kanya na hindi raw nababagay si Troy para kay Letty. Yes, Dad. Sorry kung inilihim ko. Bala ko naman talagang ipaalam sa'yo but you're too busy kaya hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Letty ay kaagad na itong pinutol ni Don Eduardo. At idadahilan mo pa ang pagiging abala ko. Leticia, maniwala ka sa akin. Peperahan ka lang ng modelong yan. Karamihan sa mga modelo ay ganyan. Kakapit sa patalim dahil alam nilang nasa mataas na posisyon ka. Kaya gamitin mong utak mo, Leticia. Hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para lang magpagamit ka sa kung kani-kanino lang dyan. Litanya sa kanya ng kanyang ama. Inaasahan niya na ito kaya lulubusin niya na ang pagtatanggol sa relasyon nilang dalawa ni Troy. Dad, hindi naman siya katulad ng iniisip niyo. Mabait si Troy at hindi siya magagamit. I love him, Dad. At hindi ko siya hihiwalayan kung yan ang hihilingin niya sa akin. Pagmamatigas ni Letty at hindi naman niya nagustuhan ng kanyang ama. Leticia, huwag mo akong kinakalaban. Hindi porket nag-iisa kitang anak ay hindi na kita kayang palayasin sa pamamahay ko. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Pagbabanta ni Don Eduardo, napangisi naman si Letty. Gusto niya sanang isumbat ang mga nababalitaan niya tungkol sa kanyang ama at sa babae nito. Ngunit naisip din niya na wag na lang dahil hindi rin naman siya pakikinggan nito at hindi rin naman siya mananalo sa kanyang ama. Oo, Dad, alam ko. At yan ang isa pa sa dahilan kung bakit mas gusto ko na lang na ilihim sa'yo ang lahat ng bagay na nangyayari sa akin. At kung itatakol niyo ako, sige, gawin niyo na. Dahil malapit na rin naman kaming maikasal ni Troy. Lakas loob naman na sabi ni Letty sa kanya at doon ay tuluyan na siyang umalis. Leticia! Bumalik ka, Leticia! Sigaw ng Don. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng kanyang anak na si Letty. Matapos ang pangyayaring yon ay dumiretso na lamang muna si Letty sa apartment ni Troy kaysa pumasok muna sa trabaho. Pagkaupo nito sa sofa ay mabilis lang tumulo ang mga luha nito na kanina pa niyang pinipigilang pumatak. Letty, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Troy kay Letty. Nag-away kami ng daddy ko. Pinaglaban lang naman kita pero ayaw niya sa'yo. I love you, Troy. Let's get married. Sabi naman ni Letty. Doon ay niyakap na lang siya ni Troy at hindi na nagbitiw pa ng kahit na ano pang salita. Handa naman siyang pakasalan si Troy dahil pareho naman silang may maayos sa trabaho kaya naman months later
Araw na iyon ang napakasal silang dalawa kahit na civil wedding lamang. Makalipas ang ilang linggo, buhat ng may kasal ay marami nang nagbago. Hindi na pinapakialaman pa ni Don Eduardo si Letty at tuluyan ang itinakwil ito. Magpaganon pa man ay hindi naman ito tinanggal sa trabaho ang dalawa dahil si Troy na ngayon ang highest paid model sa kanilang kumpanya at ito na nagbibigay at nagdadala ng pinakamalaking revenue sa Magnificent at nalampasan niya na si Billy na top 1 ranking kaya naman hindi na rin siya magawang paalisin ni Don Eduardo. Samantala, may isang special event na naatenan si Letty at Troy kaya naman posturang-postura ang dalawa. Isa ito sa pinakamalaking event na pupuntahan nila, ngunit ang hindi nila alam sa gabing yon ay iyon na rin ang pinakamalagim na pangyayari sa buhay ng bagong mag-asawa na sina Troy at Letty. Nawalan sila ng malay. Mabuti na lang ay naisugod kaagad sila sa ospital. Minor lang naman ang mga sugat na natamo ni Troy, ngunit natagalan pa rin bago humilom ang kanyang mga natamong sugat habang si Letty naman halos pagsakluban ng langit at lupa dahil sa nangyari sa kanya. Dahil malalim ang mga sugat na natamo sa kanyang mga mata, ay nagkaroon ng eye emergency si Letty dahil sa labis sa sakit at sugat na iniwan ng mga bubog sa kanyang eye area. Sabi ng doktor ay kaya pa naman itong magamot. Ngunit ang paghilom ay matatagalan at kailangan nila ng malaking halaga dahil sa komplikado ang gagawing procedure sa surgery na iyon. Hindi rin naman makakahingi ng tulong si Letty sa kanyang ama dahil itinakwil nga siya nito kaya naman sa ngayon ay kailangan muna niyang magtiis at tanggapin pansamantala ang kanyang pagkabulag. Makalipas ang ilang araw mula nang mangyaring malagim na aksidente, ay unti-unti na rin nakaka-recover ang dalawa sa kanilang mga sugat na natamo. Letty, kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Troy nang payagan na ito ng doktor na makapasok sa silid ni Letty. Nakasakay muna ito sa wheelchair dahil nagkaroon din ito ng bali sa kanyang tuhod. Nadatnan niya si Letty na kasalukuyang nakaupo sa kanyang kama at lampasan na ang tingin. Inalis na rin kasi ng doktor ang benda na nakatakip sa mga mata ng dalaga para makahinga ang kanyang mga sugat sa mata. Troy, narinig ko lahat ng sinabi ng doktor. Totoo ba lahat ng narinig ko? Hindi na ako muling makakakita pa. Maluhaluhang tanong ni Letty kay Troy. Awang-awa naman si Troy sa kalagayan ngayon ni Letty. Kahit wala naman siyang kasalanan ay pilit pa rin niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil kahit hindi man lang niya naingatan ng kanyang asawa, kung maaari nga lang nasaluhin na ni Troy ang paghihirap ngayon ng kanyang asawa ay nagawa niya na. Huwag lang masaktan at mahirapan si Letty. Gagawa ko ng paraan. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maipatingin ka sa mas magagaling na espesyalista. Huwag ka mawawala ng pag-asa, Letty. Maluha-luha rin sabi ni Troy kay Letty at saka niyakap niya ang kanyang asawa. Don't leave me, Troy. Please, don't leave me. Natatakot na sabi naman ni Letty. Bigla naman siyang nakaramdam ng takot na baka magbago sa kanyang asawa dahil bulag na siya ngayon at hindi na mapapakinabangan pa sa ilang trabaho. Ngunit sinigurado naman sa kanya ni Troy na hindi ito magbabago at kahit wala ng paningin si Letty ay ito lamang ang babaeng pakakaibigin niya. Of course, I won't, sagot ni Troy. Ilang araw din ang lumipas nang payagan na sila ng doktor na ma-discharge. Niwala man lang ang natanggap si Letty na pangangamusta galing sa kanyang ama kaya naman lalong sumama ang loob niya rito. Oh, dahan-dahan lang mahal. Alika, doon tayo sa may sala. Mahinahong wika naman ni Troy kay Letty at saka marahan at mangingat nang iniupo ang asawa sa may sofa. Ilang araw na rin siyang hindi nakakatrabaho buhat ng mangyari ang aksidente kaya naman nangangamba siya na baka muling maagaw sa kanya ang spotlight. Mahal, pasensya ka na ha. Naging pabigat ulit ako sa'yo. Hindi na rin kasi ako makakalapit at makakahingi ng tulong kay Daddy dahil itinakwil niya na ako. Pero hayaan mo, mas magfo-focus ako sa pagiging housewife. Sisiguraduhin kong pagsisilbihan kita at hindi ako magiging pabigat sa'yo. Kahit na nawala ng aking paningin at kahit na bulag na ako. I will be a good housewife to you. Bigla naman natigilan si Troy nang malamang hindi na pala makakapagtrabaho pa si Letty. Hindi ka na talaga babalik sa pagtatrabaho? Utal na tanong ni Troy kay Letty. Paano pa ako makakabalik, Troy?
Paano pa ako makakabalik kung ganito ako? Kakaawaan lang nila ako doon at pagtatawanan. At saka sigurado namang hindi mababawasan ang projects mo dahil marami ka rin namang mga kliyente. Kaya kahit wala na ako sa Magnificent, marami ka pa rin projects. Paliwanag naman sa kanya ni Letty. Hindi na siya nakasagot. Bigla na lamang natahimik at napaisip si Troy. Ngayon nga ay para bang dumoble na rin ang kanyang responsibilidad, which is ayos lang din naman sa kanya dahil asawa niya na si Letty kaya responsibilidad niya na rin ito. Sa dami ng kanyang iniisip ay bigla na lang din siyang na-pressure. Dahil kaya lang naman sunod-sunod ang projects noon ni Troy sa Magnificent ay dahil kay Letty. Ngunit ngayong wala na si Letty doon. Tapos ilang araw pa siyang absent, napaisip siya na paano na sila ngayon. Iniisip din niya ang kalagayan ni Letty kapag lagi siyang aalis ay wala itong makakasama sa bahay. Isa pa rin niyang naiisip na paano kung si Billy na ulit ang magiging paborito ng lahat. Baka tuluyan na siyang mawala ng projects. At pag nangyari yon, magiging last option na lang siya at iyon ang ikinakatakot niya. Nang sumunod na araw, babalik ng muli si Troy sa trabaho matapos ng kanyang mahabang leave noong nakaraan. Mahal, papasok na ako. Tumawag si Miss Nikki at pinapapasok kami ng mas maaga dahil may mahalaga raw na i-announce ang management. Wika ni Troy kay Letty habang nakaharap sa salamin at nag-aayos ng buhok. Nakaupo naman si Letty sa may sofa. Si Nikki mismo ang tumawag sa'yo? Hindi ba parang sa GCs or email nilang yan ina-announce? Takang tanong naman ni Letty kay Troy. Oo, siguro nasa mood lang si Miss Nikki na kontakin lahat. Sige mahal, mauna na ako ha. Tandaan mo lang ang bilin ko. Ilak mo lagi ang pinto at huwag kang gagawa ng mabigat na bagay na maaari mong ikapahamak, okay? Aalis na ako. I love you. Bili naman ni Troy kay Letty tsaka hinalikan na ito sa kanyang mga labi. Okay, sige, mag-ingat ka. Uwi ka na maaga para sabay na tayo maghapunan. Sabi pa ni Letty. Okay, bibili na lang ako sa labas at huwag ka na mag-abalang magluto, okay? I'll go ahead. Sagot naman ni Troy at tumugon na rin si Letty. Okay, I love you. Aniya. Nang makarating na sa office si Troy ay doon niya na naabutan nagsisimula ng mag-announce ang HR at pansin niyang nasa gitna si Nikki kaya hinala niya na tungkol kay Nikki ang announcement na iyon. So, Miss Nicolette or Nikki Natividad will be our new project coordinator na papalit kay Miss Leticia. Miss Nikki, congratulations! Anunsyo ng HR kasabay ng pagpalakpakan ng lahat. May iba na hindi sang-ayon. May iba naman na pabor na rin dahil medyo stricto na rin si Letty kumpara kay Nikki. Thank you all so much guys. Although naaawa at nangihinayang talaga ako sa sinapit ni Miss Leticia, pero hindi rin naman natin pwedeng i-pending ang mga projects kaya sana po ay muli nating suportahan ng isa't isa. Pagpapasalamat naman ni Nikki sa lahat. Uy, Nikki, congratulations! Painom ka mamaya. Kantsaw naman sa kanya ng isa nilang katrabaho. Sure. Masayang tugon naman ni Nikki. Doon ay nilapitan na rin siya ni Troy. Naisip ni Troy na ngayong si Nikki na ang bagong project coordinator, dito niya na kailangang magpalakas ngayon para hindi mawala ng project. Congrats! Nakangiting sabi ni Troy kay Nikki. Thanks, Troy. Anyway, kamusta na si Miss Letty? Nakakaawa na pati ang paningin niya ay nawala. Tell her na tatagan lang niya ang loob niya, okay? Sabi naman ni Nikki sa kanya. Sure. Sagot naman ni Troy. Anyway, join ka mamaya. I want to see you there. Yaya ni Nikki. Ako? Bakit naman ako? Utal na tanong ni Troy. Pasimple namang umisi si Nikki at makahulugang tumingin kay Troy. Ayaw mo bang magkaroon ng maraming projects? I'll make sure na hindi ka mazi-zero. Sinabi yon ni Nikki sa nangaakit na boses. Kaya naman parang biglang napaisip si Troy. Dati pa niyang napapansin at nahuhuling nakatingin sa kanya si Nikki kaya naman hindi malayong type rin siya nito. At hindi lang maamin dati dahil nobyang niya nga noong panahong yon si Letty na amo na lang pareho ni Nikki. Kaya naman ngayon na si Nikki na ang nasa posisyon ay doon na magsisimula ang babae na gawin ang mga hindi niya magawa-gawa dati. Kinahapunan, naghahanda na rin ang lahat para sa painom ni Nikki sa bar. Naalala ni Troy na pinapauwi siya ng maaga ni Letty, ngunit naisip din niya ang sinabi ni Nikki na kapag hindi siya sumama ay hindi siya nito bibigyan ng proyekto.
At dahil mas matimbang sa ngayon kay Troy ang trabaho at income, ay susuwayin niya si Letty. Bagkos ay uunahin niya ang paparty na iyon ni Nikki dahil alam niyang dito ngayon nakasalalay ang income nilang mag-asawa. Kaya naman nagpa siya si Troy na pumunta sa bar na pagdadausan ng celebration ni Nikki at minarapat na lamang na huwag na itong ipaalam pa kay Letty. Wow! Akala namin hindi ka na makakasama, Troy. Gulat na gulat pa ang kanyang mga kapwa model na makita nila si Troy na paparating sa kanilang kinauupuan. Pwede ba namang hindi? Celebration to ni Miss Nikki. Sagot naman ni Troy sabay tingin kay Nikki. Nagtama ang kanilang mga paningin sabay lagok ng beer ni Nikki. Mapapansin ng iba na super close ngayon sina Nikki at Troy habang ang iba naman ay abala sa kanilang mga pagsasaya. Tawanan at kwentuhan na nga sila ni Troy at Nikki na nagiging touchy na rin sila sa isa't isa dala na rin ang kalasingan. Hindi pa tapos ang party ngunit nagpaalam na rin si Troy. 12:00 na yun ng hating gabi kaya siguradong magagalit ngayon si Letty. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Inabot ka ng 12:00 ngayon sa trabaho mo? Pasinghal na bungad ni Letty sa kanyang asawa na si Troy. Wasted na naman si Troy pero pilit pa rin siyang naglalakad. Naabutan din niya si Letty na nakaupo sa may hapagkainan at may hawak-hawak na peraso ng biskwit kaya sigurado siyang hindi pa kumakain ang kanyang asawa. Sorry mahal, hindi ako nakapagpaalam at nagmadali na rin kami kanina. Ako kasing pinag-drive ni Miss Nikki ng sasakyan. Nagpainom siya dahil siya na ang bagong project coordinator ngayon. Sorry kung napaghintay kita. Paliwanag naman ni Troy na ikinabigla naman ni Letty. Si Nikki? Siya nang pumalit sa akin? Gulat niyang tanong. Yes. Matipid na sagot naman ni Troy. Mas lalo ngang nakaramdam ng panliliit sa sarili si Letty dahil para ba ngayon ay wala na siyang silbi. Pero sana man lang tinawagan mo ako, Troy. Ilang oras ang paghihintay ko at nakatunganga lamang ako dito. Sagot naman ni Letty. Sorry na nga eh. Pagtatalunan pa ba natin yon? At saka hindi ko naman nakalimutan tong pagkain mo. Si Miss Nikki pa ang nag-order niyan. Treat daw niya sa'yo. Teka at ipaghahain kita. Singhal ni Troy na wala ring lakas pang makipagtalo dahil ang gusto na lang niya ay matulog dahil lasing na talaga siya. Ngunit dahil masama na ang loob ni Letty sa kahihintay at para sa kanya hindi sapat na excuse ang dinahilan na ngayon ay umayaw na si Letty sa alok na to at tumayo na ng masama ang loob. Huwag na, kumain na ako ng tinapay. Matulog ka na lang, mamaya na ako. Anas ni Letty at akmanang pupunta sa may sala. Arte, ikaw bahala, tutulog na ako at maaga pang photoshoot ko bukas. Siya nga pala, kung kaya mo naman, pakikusot na ng panloob ko nandyan sa laundry. Salamat, tutulog na ako. Utos naman ni Troy kay Letty at tuluyan na nga nagtungo sa kwarto. Hindi man lang niya ito sinuyo o tinabihan man lang doon sa sofa o di naman kaya ay akaya na rin patungo sa kanilang kwarto bagos ay pinabayaan na lang talaga siya doong mag-isa. Hindi naman napigilan ni Letty na mapaluha dahil sa napansin niyang para bang nagbabago na si Troy sa kanya. Hindi rin naman niya masisisi dahil sa ngayon ay si Troy na lang ang nagtatrabaho at bumubuhay sa kanila kaya wala siyang karapatang magreklamo. Lalo pat napakamahal ng kanyang mga gamot. Kaya naman, doon na lamang dinahiga si Letty sa sofa at doon na siya natulog. Kinabukasan, pagkagising ni Troy ay kaagad niyang hinanap kay Letty ang kanyang mga pinakakusot dito. Letty, nalaban mo pa kagabi yung mga pinapalaban ko sa'yo? Kailangan ko na. Anas ni Troy. Sa katunayan ay kakatapos lang ni Letty nilaban ang pinapalaban kagabi ni Troy sa kanya dahil hindi niya naintindihan ang utos nito kung kagabi din ba gagawin o ngayong umaga. Kagabi? Ngayon ko lang nilaban. Akala ko kasi ngayon eh. Nagugulo ang sabi ni Letty. Basang-basa pa nga ang kanyang damit dahil sa pagkukusot at doon na lang niya ito ginawa sa may lababo ng kusina. Sa kabilang banda ay hindi naman napigilan ni Troy na masigawan si Letty. What? Ngayon lang? Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko sa'yo kagabi? So paano ko magagamit yun ngayon? Kasimple-simpleng bagay hindi pa magawa eh. Bulalas niya. Sumagot naman si Letty. Troy, hindi lang naman yung mga panloob mo. Marami pa dun sa loob. Teka, ikukuha lang kita ng bago. Sagot naman ni Letty. Kinuha niya nga ang baston niya at akma na sanang magtutungo sa kwarto para ikuha ng panibagong panloob si Troy. Ayoko nga eh.
Kung ano yung pinapakusot ko sa'yo, yun ang gusto ko. Mahirap mong unawain yun. Sigaw naman ni Troy na hindi rin papatalo. My God, Troy, brief lang yun. Pag-aawayan pa ba natin ng isang perasong brief? Ano ba meron sa brief na yun at kating-katika na yun ang isuot mo? At saka, bakit ba tong ikaw ang may mga mata pero parang hindi mo nakikitang bulag ako? Pasensya na ha, nangangapa pa kasi ako eh. Pagalit na sagot naman ni Letty. Nagbuga naman ng mabigat na hangin si Troy. Ang sabihin mo para kang buhay ray na dito na maghapon na lang dyan nakaupo habang ako nandun sa labas at kumakayod. Sigaw niya. At yung mga salitang yon na nagpatahimik at tila sumampal sa pisngi ni Letty. Napapadalas na rin kasi ang pagiging mainitin ng ulo ngayon ni Troy sa kanya. Kahit wala man lang itong dapat na ikagalit na kung tutuusin nga pwede namang pag-usapan ng maayos ngunit mas gusto pa rin niyang mauwi sa sigawan at awayan. Hindi na nakaimik pa noon si Letty at naupo na lamang sa upuan. Hanggang sa makaalis si Troy ay hindi pa rin sila nag-iimikan. Nang makarating na si Troy sa office ay habol-habol naman siya ni Nikki nang makita siya nito. Troy! Troy! Sigaw ni Nikki. Sandali namang huminto si Troy sa paglalakad at tinintay na lamang si Nikki. Troy, you look upset. May problema ba? Ayaw na ayaw ka pa namang nakasimangot ang mga models ko. Maarting bungad ni Nikki. Halata kasi sa mukha ni Troy na may problema at dismayado dahil sa nakasimangot nitong mukha. Wala naman po, konting tampuhan lang ni Mrs. Sincero namang sagot ni Troy. Napatawa naman si Nikki. Isang buwan pa lang kayong kasal, may problema na kaagad. You can share it with me. Handa akong makinig. Sabi niya pa kay Troy tsaka marahang iniangat ang kanyang kamay at sandaling inayos ang kwelyo ng polo ni Troy. Hindi ko alam eh. Siguro dahil hindi pa namin ganun kakilala ang isa't isa at nag-a-adjust time kami pareho. Hindi lang siguro kami sanay na may kasama sa unit kaya ganito ako. Masasanay din siguro ako. Sagot naman ni Troy na halata pa rin dismayado dahil sa tono ng kanyang boses. I see. Kasi naman, bakit ka naman nagpadalos-dalos na magpakasal ka agad? Yan tuloy, mukhang nagsisisi ka na. Pabiro pang sabi ni Nikki na halata namang inaagaw lang ang atensyon ni Troy para siya na ang pansinin nito. Hindi naman sa ganon, naninibago lang siguro. Sagot naman ni Troy. Anyway, siya nga pala. Papasok na si Billy after ng ilang months niyang leave. Baka yung ibang projects na nasa iyo, maibigay ko na ulit sa kanya. So maghintay na lang ulit tayo ng ibang clients for you. Okay lang? Tusong sabi naman ni Nikki. Ang totoo ay gagamitin ni Nikki ang posisyon niya para ma-blackmail si Troy dahil alam niyang hindi ito makakatanggi sa kanya kung ang idadahilan niya yung mga projects na labis na pinapahalagahan ngayon ni Troy. Miss Nikki, I badly need this income. Huwag mo naman akong i-zero. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako i-zero? Pagsusuma mo naman ni Troy kay Nikki. Oo nga, pero iba na ngayon, kailangan mong paghirapan. Sabi pa ni Nikki tsaka tiningnan si Troy ng isang makahulugang mga tingin. What do you mean? Nagtataka namang tanong ni Troy. Paano pa pasayahin ng mga babae? Sagot naman ni Nikki at doon ay nakatitigan silang dalawa. At dahil sa sagot na yun ni Nikki, ngayon ay alam na ni Troy ang larong gusto niyang laruin. Tuso si Nikki at talagang gagamitin ito ang posisyon niya para makuha at mapasa kanya ang gusto niya. Hindi naman makakatanggi si Troy dahil kay Nikki nakasalalay ang income nilang mag-asawa. At isa pa, may pinag-iipunan din kasi si Troy. At yon ang kailangan niyang mapunan sa ngayon. At simula noon ay nag-umpisa na rin ang pagtataksil ni Troy kay Letty. At makipagtalik ng paulit-ulit kay Nikki para lamang sa larangan ng trabaho at pera kaya handa na siyang kumapit sa patalim. Kahit na ang kapalit noon ay ang kanyang katapatan at relasyon sa kanyang asawa na si Letty. Troy, bakit ngayon ka lang? Ang lagi yatang napapagabi ng uwi mo ah. Tanong ni Letty noong mga sumunod na araw. Sa halip naman na sumagot si Troy ay mapapatingin pa ito sa mga kalat. Naupo ka lang maghapon? Taas kilay niyang tanong kay Letty. Ha? Nagdinis ako. Sinubukan ko rin magtupi ng mga damit. Hindi ko palang nailalagay sa cabinet dahil hindi ko kayang isa-isahin. Sagot naman ni Letty. Sigurado ka? Ay yung mga pinagkainan sa mesa. Ano, sino maghuhugas nun?
Ako pa rin na pagod na sa trabaho? Panunumbat naman ni Troy. Sa halip na sagupain ni Letty ang init ng ulo ni Troy dahil alam din naman niya ang sakripisyo nito sa kanila, ay siya na lamang naging mahinahon at mapagkumbaba. Mahal, alam mo namang hindi ako nakakakita, 'di ba? At saka, hindi ba ikaw rin ang may sabi na huwag akong gagawa ng mabigat na gawain na maaaring ikakapahama ko? Sabi ni Letty. Letty, hindi mabigat na trabaho ang paghuhugas ng plato. Makiramdam ka naman. Pati pinagkainan mo, ako pa rin ang maghuhugas. Bulalas ni Troy. Sorry, hayaan mo bukas ako nang gagawa niyan. Mahinang sagot naman ni Letty. Dapat lang. Pagalit na sabi naman ni Troy. Wala rin naman siyang choice kundi gawin ang mga bagay na hirap pa talagang gawin si Letty. Nagkanda halo-halo na rin kasi ang pressure at stress kay Troy kaya naapektuhan na yung pakikitungo niya sa kanyang asawa kahit na sa loob-loob niya ay nasasaktan din naman siya na gawin ito kay Letty dahil mahal niya rin naman si Letty. Mahal niya ang asawa niya. Doon ay napaluhan naman si Letty. Oh, anong iniiyak-iyak mo? Wala akong sinabing masama ah. Ang sa akin lang, ginagawa akong responsibilidad ko bilang asawa mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho para may panggasto sa'yo. Alam mo naman napakamahal ng mga gamot, di ba? Kaya naman sana ikaw, gawin mo rin yung sa'yo. Kaya sabi mo lang na hindi ka magpapabigat, parang sinisimulan mo na. Sa halip na ituloy ni Troy ang paghuhugas sa mga plato, ay tuluyan na itong nawala ng gana kaya naman itinalsik na lang niya sa lababo ang mga kutsara at akmanang pupunta sa kwarto. Saan ka pupunta? Tanong ni Letty habang nagpupunas ng luha. Sa kwarto, matutulog na. Singhal ni Troy tsaka muli iniwan niya na doon si Letty. Ni hindi na nga siya nito tinatabihan at tinahalikan at lagi na lang mainit ang ulo sa kanya kaya naman napapaisip na rin si Letty at nagdududa. Nang sumunod na araw parang wala lang nangyari. Humupa na rin yung tensyon sa pagitan ng mag-asawa ngunit hindi na sila ganoong kasweet katulad ng dati. Sakto rin naman ang araw na yon ay walang trabaho si Troy kaya nandun lang sila ni Letty sa may sala magkatabi sa sopa. Si Letty ay abala sa pakikinig ng music habang si Troy naman ay abala sa pagsi-cellphone nang mag-ring ito. Sino yan, mahal? Tanong ni Letty at sandali munang in-stop ang pinapakinggang music. Si Billy. Teka, at sasagutin ko lang. Utal na tugon naman ni Troy. Oh, tol, napatawag ka. Bungad ni Troy pero ang totoo ay si Nikki talaga yung tumawag sa kanya. Nikki, wala akong trabaho ngayon. Bukas na lang tayo magkita. Mahinang sabi naman ni Troy kay Nikki. Patago nga iyon dahil baka marinig ni Letty yung pag-uusap na lang dalawa. Paano ba yan? Nandito ako sa harap ng unit mo. Sagot naman ni Nikki. What? Kabadong tugon naman ni Troy. Napakagat na lang siya sa kanyang pang-ibabang labi at napailing dahil sa pinasok niyang problemang ito. Alam niya hindi siya makakatanggi dahil tila ba hawak na siya sa leeg ni Nikki. Napansin naman ni Letty na parang nagtatagal si Troy. Mahal, may problema ba? Tanong ni Letty. Wala, mahal. Utal na sagot naman ni Troy. Ilang sandali pa ay bigla na lang may nag-doorbell. Sino yon? Tanong ni Letty. Napailing na lang si Troy at ibinaba ang tawag. I will check kung sino yon. Diyan ka na lang. Sabi ni Troy kay Letty at nagtungo na siya sa may pintuan. Pagkabukas niya ng pinto ay doon niya sininghalan si Nikki. Nikki, ano ginagawa mo dito? Mahina ang ngunit may diing tanong ni Troy kay Nikki. To visit Miss Letty. Bakit hindi ba pwede? Palusot pa rin ni Nikki. Kahit na alam naman niya ang tunay na pakay ng babae. Maya-maya pa ay muli na nagtanong si Letty sa mataas na boses. Troy, sino yan? Tanong ni Letty. At bago pa man makasagot si Troy ay bigla nang sumagot si Nikki. Hi Miss Letty, it's me, Nikki. Malakas na sabi ni Nikki. Ikinagulat naman iyon ni Letty. Nikki? Tuloy ka, Troy papasukin mo siya. Utos ni Letty. Mapapakamot pa nga lang si Troy ng ulo dahil sa palabas na ito ni Nikki. Na makapasok na si Nikki ay kaagad niya nang tinungo ang kinaroroonan ni Letty sa may sala. Tinabihan niya ito doon tsaka niyakap at bineso-beso. Miss Letty, kamusta ka na ba? It's been a long time. Na-miss kita. Sabi ni Nikki na halata namang namamlastik lamang.
Oo nga nabalitaan ko nga pala na ikaw na daw ang bagong project coordinator. Congratulations, Nikki. You deserve that. Nakangiting sabi naman ni Letty. Of course, I deserve that. Kasi naman, di hamak naman na mas magaling ako sa'yo, no? Sagot ni Nikki at bahagya na mo natigilan si Letty. Ano? Tanong niya. Bigla namang napatawa ng malakas si Nikki dahil sasabihin niya nagbibiro lang siya kahit ang totoo naman ang kanyang sinabi. Matagal na rin kasi siyang inis kay Letty kahit noong assistant pa lang siya nito dahil naiinggit siya sa mga lalaki at bigating mga kliyente na nakakaharap nito at kabilang na doon si Troy. Matagal nang may gusto si Nikki kay Troy ngunit pinili niyang itago kaya naman ngayon na nasa kanya ng kapangyarihan at pagkakataon ay sasamantalahin niya na ito para tuluyan niya ng ang maagawang lalaki kay Letty. Dahil ito naman talaga ang pangarap niya, ang maagawang lahat kay Letty without knowing sa tunay na pagkatao ng babae. Sa kabilang banda ay sumagot na rin si Nikki. Joke lang, ikaw naman. Mukha ka kasi stress na. Parang tumanda ka ng ilang taon. Pinapaharapan ka ba nitong si Troy? Pabiro pa niyang sabi sabay baling kay Troy at doon ay hinawakan niya si dibdib ang lalaking hinihimas-himas pa. Palibasa ay hindi naman yan makikita ni Letty. Hindi naman. Ito lang kasi talaga siguro pag mag-asawa na. We need to embrace and accept the changes. Sagot naman ni Letty. Yes, tama ka. At saka kahit naman mukhang stress ka, for sure na masaya naman kayo nitong si Troy, tama? Tanong pa ni Nikki. Oo naman. Utal na tugon naman ni Letty at nagbigay pa ng isang peking ngiti. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay nagsalita na rin si Troy. Sige, ikukuha ko lang kayo ng merienda. Sabi niya sabay ngisin naman ni Nikki. Habang nasa kusina si Troy ay titig na titig naman sa kanya si Nikki na para bang init na sa kanyang katawan. Napapakagat pa ito sa kanyang pang-ibabang lapi kaya naman nang hindi niya na matiis ang kanyang nararamdaman ay sandali na siya ng paalam kay Letty upang kunwari ay magbabanyo. Parang nasi-CR ako, Miss Letty. Saan ba dito yung CR ninyo? Tanong ni Nikki. Napatingin din sa kanya si Troy dahil malakas ang kutob niya na may balak itong gawin dahil nakababa na rin ng isang manggas ng kanyang damit. CR? Yan, diretso lang yan, malapit sa kusina. Sagot naman ni Letty. Okay, thank you. Mag-CR lang ako ha. Tugon naman ni Nikki at saka tumayo na. Pagkatayo niya, hinisihan at inirapan pa niya si Letty tsaka nagtungo na sa kusina kung saan naroon naman si Troy. Did you like it? Mahinang tanong ni Nikki kay Troy habang si Troy naman ay aligaga at patingin-tingin pa rin kay Letty na kahit hindi naman sila nakikita nito ay nag-aalala pa rin at nakokonsensya. Nikki, ano ba itong ginagawa mo? Bakit ka ba nagpunta dito? Hindi ako naniniwalang para lang dalawin si Letty. Mahina at may diing tanong ni Troy kay Nikki. Ngumisi naman si Nikki sabay tingin kay Letty. Troy, easy. Relax. Baka nakakalimutan mo. Bulag ang asawa mo. Kaya kahit ano pang gawin natin, hindi niya malalaman. Hindi niya makikita. Sabi niya naman sa malanding boses. Hinahalik-halikan pa nga niya ang tenga ng lalaki habang si Troy naman ay asiwang-asiwa. What do you mean? Anong binabalak mo? Tanong naman ni Troy nang naiinis. Next week, padating na ang sikat na brand from Paris at may kasamang sikat na mga designers. Na-close ko na ang deal at sa Magnificent sila kukuha ng bagong models. But they only need 3 males and 3 females. At syempre, isa na doon si Billy. Kasi nga, siya ang in-demand natin ngayon. At yung dalawa, pag-iisipan ko pa kung sino. Sa puntong yon ay muling ginamitan ni Nikki ng pambablackmail si Troy. Alam niya kasi kapag ito ang sinabi niya, ay hindi na makakatanggi pa si Troy sa mga gusto niyang ipagawa dito. Ano bang gusto mong puntuhin? Don't tell me balak mo pang ibigay sa ibang project kesa sa akin. Mariin namang sagot ni Troy. Depende yun kung pagbibigyan mo ako. I want to make love with you. Here, in front of your wife. Sabi pa ni Nikki na ikipinanlaki naman ng mga mata ng lalaki. Hindi siya makapaniwala ang aabot na sa ganito ang kondisyon ni Nikki sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Letty. Troy, tapos ka na? Nakalabas na ba ng banyo si Nikki? Tanong ni Letty.
Yeah. Eto, nagtitimpla na lang ako ng juice. Nasa loob pa ng CRC, Miss Nikki. Otal na sagot naman ni Troy, habang si Kiniki naman ay patawa-tawa lang sa kanyang tabi. Ibinaling naman niya kaagad ang atensyon kay Nikki. Nahihibang ka na ba? Kahit hindi ka nakikita ng asawa ko, malakas pa rin ang pakiramdam niyan. Sabi naman ni Troy. Ngunit sadyang tuso ang babae. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nakukuha at nagagawa ang gusto niya. I don't care. Basta ang gusto ko ay dito natin gawin sa harap ng asawa mo. Nasa sayo naman yun kung ayaw mo. Di walang project. Kung gusto mo, hundreds of thousands ang kapalit nito. So decide. Sabi ni Nikki, patuloy pa rin ang paghalik-halik niya sa leeg ni Troy habang ang lalaki naman ay malalim na nag-iisip. Napaisip naman si Troy kahit papaano naman kasi may respeto pa rin siya kay Letty at ayaw niya talagang gawin yon at napipilitan lang siya dahil nga sa mga deals. Ilang sandali pa ay bumalik ng muli si Nikki sa kinauupuan nila. Miss Letty, nandito na ako. Ang ganda pala ng design ng CR niyo, no? Sabi ni Nikki. Uupo pa si Nikki pero ang totoo ay nakakaramdam na si Letty. Sinanyasan ni Nikki si Troy para simulan na nila ang kanilang plano. Kahit ayaw pa ni Troy ay kailangan niyang gawin kaya sa kanyang isip na lang siya paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang asawang si Letty. Eto nang merienda niyo, kain na kayo. Sabi ni Troy tsaka pinataw na ang daladalang merienda sa may mesa doon sa may sala. Malandi naman siyang tinitigan ni Nikki. Doon ay si Nikki naman ang nagsimulang tumayo at siya naman ang nangunang maging touchy sa kanilang dalawa ni Troy. Hinalikan niya sa labi si Troy pababa ng leeg hanggang sa iba pang bahagi ng katawan ng lalaki habang si Troy naman ay guilty na nakatitig kay Letty habang nakatayo at ginagawa ang kahalayang gustong mangyari ni Nikki na ngayon ay isasagawa niya na at mula sa oras na yon ay tuluyan na may nangyari sa kanilang dalawa ni Nikki sa mismong harapan ng kanyang asawang si Letty. Katapos nilang dalawa ay nagpaalam na rin si Nikki kay Letty habang si Troy naman ay kasalukuyang nagsusuot pa ng kanyang board shorts. Bye Miss Letty, sa isang araw babalik ulit ako. I have a lot of appointments lang ngayon kaya babawi na lang ako sa isang araw. Troy, thank you. See you tomorrow. Bye! Sabi ni Nikki sabay kindat pa kay Troy. Thank you rin sa pagbisita. Mag-iingat ka. Nakangiting sabi naman ni Letty at tuluyan nang umalis si Nikki. Natatahimik si Troy. Ang totoo, ito talaga ang dahilan kung bakit hindi niya mahalikan at matabihan si Letty. Nahihiya na siya. Nakokonsensya na siya matapos niyang halikan ang isa. Ay si Letty naman ang hahalikan niya. Kaya minsan ay tiniitiis na lang talaga ni Troy ang hindi lambingin ng asawa dahil nahihiya siya at hindi naman deserve ni Letty ang makatabi ang isang katulad niya na nadumihan na ng kanyang pagtataksil nang dahil lamang sa kagustuhan niyang makaipon ng pera. Sa kabilang banda ay mapapansin naman ni Letty ang katahimikan ng kanyang asawa. Troy, okay ka lang? Tanong ni Letty. Oo naman, sige, diyan ka muna. Magsha-shower lang ako. Utal na sagot ni Troy at tuluyan ang nagtungo sa banyo. Pero ang hindi alam ni Troy ay napapaisip na rin si Letty. Napapaisip na rin siya kung nagiging tapat pa ba sa kanyang asawa sa katulad ng panahong ito na hindi siya nakakakita. Bulag siya pero hindi siya manhead kaya walang maililihim si Troy sa kanya. Nang sumunod na araw muling nakiusap si Letty sa kanyang asawang si Troy na umuwi ng maaga. Mahal, umuwi ka na maaga ngayon ha? Malambing na sabi naman ni Letty kay Troy. Di ko pa masisiguro ah. Alam mo naman na sobrang daming racket ngayon. Sayang din naman ang kikitain. Sagot naman ni Troy. Espesyal kasi ang araw na to, basta umuwi ka na maaga. Gawin mo ng paraan. Pangulit pa ni Letty. Napatanong naman si Troy sa kanya. Ano bang meron ngayon at nagiging demanding ka na naman? Irritable niyang tanong kay Letty. Huminga muna ng malalim si Letty bago sumagot. Birthday ko kasi. Gusto lang naman kitang makasabay mag-dinner. Kung ayaw mo akong pagluto, pwede naman ako mag-order ng pagkain. Mag-iingat ka. Ipapaiwan ko na lang dyan sa labas once na nandyan na. Gusto lang kita makasabay kumain mamaya. Kahit mamaya lang, mahal. Pagbigyan mo na ako. Malumanay na paliwanag naman ni Letty sa kanyang asawa.
Bigla namang nagbago ang mood ni Troy at siya pa ngang nahiya dahil birthday pa lang ngayon ni Letty tapos hindi man lang niya naaalala. Oo, sige, uuwi ako na maaga, sabi ni Troy. Talaga? Aasahan ko yan, mahal ha. O-order ako ng mga paborito mo. Tuwang-tuwa namang sagot ni Letty. Okay, happy birthday, sabi ni Troy sa malambing na boses at saka hinalikan si Letty sa kanyang mga labi. Samantala, maaga namang natapos ang photoshoot noon kaya naman balik si Troy na umuwi at bumili ng cake at bulaklak para kay Letty. Ngunit hindi pa siya nakalabas ang opisina ay natanawan na kaagad siya ni Nikki. Troy, saan ka pupunta? Tanong ni Nikki kaya napahinto na sa paglakad si Troy. Uuwi na sana ako, Miss Nikki. Birthday ni Letty eh. Isosorpresa ko sana. Sagot naman ni Troy. Maayos ang pagsasalita niya ngayon dahil may iba pang empleyado doon. To my office. Now. Utos ni Nikki kay Troy. Kaya kabado na muli ito kung ano na naman ang ipapagawa sa kanya ni Nikki. Nang makarating na sila doon sa office ay doon na sinabi ni Nikki ang mga bagong projects na paparating sa Magnificent. After nga pala ng biggest projects yun ni Billy with the designers from Paris, may isa pang malaking company sa US ang kumontak sa akin. And one mail lang kailangan nila. So, anong gagawin mo? Malaking kikitain doon, Troy. Dolyar. Kaya mag-isip ka. How to make me happy? Muling sabi ni Nikki. Inaasahan niya na ito. Alam niyang sumusobra na si Nikki ngunit hindi niya babitawan dahil sa laki ng kanyang kikitain. Nikki, I want to make you happy for that project. But not now. Birthday ni Letty at nangako ako sa kanya. Sabi naman ni Troy. He's trying to convince her just this time para sa oras niya kay Letty. Oh, pinipigilan ba kita umuwi? Sasama ako. Sabi naman ni Nikki na lalong ikinagulat ni Troy. What? Pero moment naming mag-asawa yun. Singhal naman niya. Pilit pa rin niyang binababaan ang kanyang boses dahil baka may marinig pa sa kanila. Sa puntong yon ay naglabas na rin ng saloobin si Nikki. Troy, stop pretending na mahal mo si Letty. Isa ka rin sa mga models dyan na manggagamit katulad ngayon. Katulad ngayon na ginagawa mo sa akin. Pera-pera lang din ang labanan sa'yo, Troy. Kaya stop acting like ikaw ang pinakaulirang asawa sa lahat. Simula nang mag-cheat ka kay Letty with me, doon mo pinatunayan na mukha ka talagang pera. At alam kong hindi mo ako matatanggihan dahil dolyar na ang usapan dito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako sa'yo. But this time, hindi na alam ni Letty. Doon ulit natin gagawin sa harapan niya ang kababuyan natin. At gusto ko matulog sa tabi mo. Mariing sabi ni Nikki sa tunog, desperada. Tuluyan na ngang nawala ang delikadesa ni Nikki nang dahil sa obsession niya para kay Troy. Lahat ay gagawin ni Nikki para makuha na ng tuluyan si Troy. Kahit pa ang kapalit noon ay ang kanyang sariling dangal at puri ay wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga ay maangkin niya ng buo si Troy. Nababaliw ka na, Nikki. Why are you doing this to me? Mariing tanong naman ni Troy kaya napahagalpak sa tawa si Nikki. I'm just helping you, Troy. Papagurin kita para walang mangyari sa inyo ng bulag na yun. Hanggang sa siya na ang manawa sa'yo para legal na tayo. At kapag nangyari yon, yayaman ka na kasi sa'yo na ako. Sa'yo ko pa lahat ibibigay ang mga projects. Kay Letty, walang kabuhay-buhay, Troy. Wala kang buhay. Para kang tumanggap lamang ng isang alagain na habang buhay mong paghihirapan, kaya be wise. Ikaw tong manggagamit, diba? So wag kang magpapagamit kay Letty. Mariing pasaring ni Nikki kay Troy. Nag-isip si Troy. Naiinis na siya kay Nikki pero kailangan niya talaga ng projects at pera. Kaya naman muli ay pinagbigyan niya si Nikki kahit labag na ito sa kalooban niya. Fine, Nikki, fine. Sagot ni Troy na halos mapasigaw pa siya doon sa galit. Okay, madali ka lang naman palang kausap eh. Nakangisi namang sagot ni Nikki na para bang naaasar pa. Sabay na rin silang lumabas ng building, ngunit may isa na munang hiniling si Troy kay Nikki. Hayaan mo muna ako makabili ng bulaklak at cake para kay Letty. Baka naman pati yun pigilan mo pa. Sabi niya. Go ahead, Troy. I don't care. Sagot naman ni Nikki. Nang makarating nga sila sa apartment, bubuksan na sana ni Troy ang pinto nang pigilan siya ni Nikki. Oops, be quiet.
Hindi dapat niya malaman na papasok tayo. Hayaan mo siyang maghintay sa'yo. Wika ni Nikki. You're unbelievable. Iiling-iling naman na sabi ni Troy. Papasok na sila ng marahan. Nang madatna nila si Letty na nakaupo sa pagkainan at handa ng pagkain. Nakangiti pa siyang naghihintay dahil alam niya at sigurado siyang hindi siya bibiguin ngayon ni Troy. Gustong-gusto na siyang batiin at yakapin ni Troy pero pinigilan na siya agad ni Nikki. Bagos ay inalikan kaagad ito sa kanyang mga labi. Diretso lang ang tingin ni Letty at walang kamalay-malay na nandun na si Troy pero may nangyayari na ulit sa kanila ni Nikki. Hindi lang isang beses ang hiningi ni Nikki kundi dalawa pa. Kaya na matapos sila nung una, nagpahinga lang sila tapos ay muli na iyong nasundan ng pangalawa at halos ubusin na ni Nikki ang lakas ni Troy para tuluyan na itong mawala ng gana sa buong gabing yon. Alas 8 na at naiiyak na si Letty. Hindi niya kasi naramdamang pumasok na sa loob si Troy dahil maingat at marahan nilang ginawa iyon. Awang-awa naman si Troy sa kanyang asawa habang ginagawa nila ni Nikki ang kababuyang yon. Nakatingin lamang siya kay Letty na umiiyak na rin ng mga oras na yon. Saktong alas 12 kasi siya gustong palapitin ni Nikki. Kaya ay nakaupo lamang siya sa sofa at nang matapos silang dalawa sa kanilang ginagawa habang pinapanood si Letty na naghihintay na mag-isa doon sa may hapagkainan. Sa kabilang banda, saktong alas 12 tumayo na rin si Troy. Sige na, lapitan mo na. Papasok na ako sa kwarto. Utos ni Nikki at pumasok na rin sa kwarto ni na Troy. Habang hawak ni Troy ang bulaklak at cake, ay lalapit na siya kay Letty at hahalikan ito sa pisngi. Happy birthday, mahal. Mahinang sabit ni Troy at saka hinalikan si Letty sa kanyang pisngi. Namilog naman ang mga mata ni Letty. Bakit ngayon ka lang? Diretsang tanong ni Letty sabay puna sa kanyang mga luha. May mga kinausap lang kami na kliyente galing sa Paris kaya ginabi na ako. Pasensya na, mahal. Palusot naman ni Troy. Ngunit hindi naman ito kumbinsido si Letty kaya muli niyang tinanong ang kanyang asawa. Saan ka galing? Mariing tanong ni Letty. Tila nagtitimpi na nga lang si Letty na gustong-gusto nang sumabog. Nagkukuyamos na rin ang kanyang mga kamao sa galit. Naglabas naman ng mabigat na hangin si Troy at saka umiling pa. Hindi ba sinabi ko na? Alam mo, wag na nating pagtalunan to. Sige na, inaamin ko mali ako. Kumain na tayo. Ipapainit ko lang to. Siya nga pala, may binileran akong cake at bulaklak para sa'yo. Gusto ko nang magpahinga. Pakitago na lang niyang mga pagkain. Sagot naman ni Letty, tsaka kinapapa ang kanyang baston at akma ng tatayo. Letty! Tawag naman ni Troy. Ano ba, humingi naman ako ng tawad, diba? Sorry na. Sorry kung pinaghintay kita pero valid naman yung dahilan ko eh. Alangan namang baliwalain ko at unahin ang birthday ko. Natigilan bigla si Troy dahil maging siya ay nabigla sa kanya nasabi. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, mahal. Ay, halika nga dito. Huwag na nating pag-usapan. Aakayin na sana niya at aamuhin si Letty nang lumabas na ng kwarto si Nikki at sinenyasan na ito na matutulog na sila. Hindi na, pagod na rin ako kahihintay. Gusto ko nang matulog. Sabi naman ni Letty kaya nagtungo na rin siya sa kanilang kwarto kasunod na si Troy. Hindi naman alam ni Troy ang nangyayari. Maging siya hindi rin nakikilala ang sarili niya. Nasa gitna siya ng kama habang nasa kaliwa naman niya si Nikki na nakayakap sa kanya at si Letty naman ay nasa kanan at kasalukuyang nakatalikod sa kanya. Kalipas ang ilang araw, kahit na nakikipag-usap pa rin si Letty kay Troy, hindi pa rin niya nakakalimutan yung ginawa nitong pagpapahintay sa kanya nung birthday niya. Mahal, magkakaroon kami ng business trip for 2 days. Maiiwan mo na kita dito ha. O kung gusto mo, mag-hire ako ng pwede mong makasama. Paalam ni Troy. Hindi, ayoko umalis ka. Dito ka lang. Dito ka lang, Troy. Seryosong sagot naman ni Letty at ngayon nga ay susubukan niya na ng mahigpit. Ito naman tayo, Letty eh. Galing ka na sa ganitong trabaho, di ba? Kaya sana naman gets mo na yung flow. Hindi naman pwedeng lagi akong hihindi dahil lang sa ayaw mo. Kailangan ko ang trip na to. Please, makisama ka naman. Sabi ni Troy. Sa puntong yon ay napataas na rin ang boses ni Letty. Makisama? Troy, ako na nga lagi nag-a-adjust eh. Simula nang mabulag ako.
Simula nun magstay na lang ako dito sa bahay. Simula nun hindi na kita naramdaman. Nagbago ka. Bakit? Dahil ba hindi mo na ako mapakinabangan? Dahil ba wala na ako maibigay sa'yo? Kaya ano? Pahihirapan mo ako ng ganito? Bakit hindi mo na lang ako hiwalayan kung wala ka namang pagmamahal sa akin? Mas matatanggap ko pa yun, Troy, kaysa bulag na nga ako. Pagmumukhain mo pa akong tanga. Mahal kita, pero ikaw ang gumagawa ng dahilan para mapagod na akong mahalin ka. Sabi ni Letty, at doon ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Letty, para sa'yo naman itong ginagawa ko. At saka mahal kita. At hindi ginamit lang. Pero kung yan ang iniisip mo, wala na ako magagawa. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita minahal dahil sa pera mo. Bagkus ay minahal kita dahil yun ang nararamdaman ko. Maaaring hindi mo pa umuunawaan ngayon pero balang araw, maiintindihan mo rin. Dahil ayaw na rin ni Troy na magtuloy-tuloy pa yung away nila ni Letty noong araw na yon, ay siya na lang ang umalis at umiwas. Habang si Letty naman naiyak lang ng iyak dahil hindi niya na alam ang nangyayari sa kanila ni Troy. Mahal na mahal niya si Troy ngunit napapagod na siya. Napapagod na siya sa kondisyon niya matapos ay napapagod na rin siyang mahalin pa si Troy. Para bang gusto niya na mapagod pero may nag-hold back pa sa kanya kahit pilin pa rin siyang lumalaban. Kinabukasan araw na ng pag-alis ni Troy, tumuloy pa rin ito kahit ayaw ni Letty. Pero nangako si Troy sa kanyang sarili na pagkatapos nito ay magre-resign na siya. Na matapos lang ang commitment niya sa US clients ay aalis na siya. Ayaw na rin kasi niya dahil nagigilty na talaga siya. Gusto niya nang muling mahalin si Letty, katulad nung una. Ngunit sobrang kailangan din kasi niya makaipon ng malaking pera, kaya naman tatapusin lang talaga niya ito at babalik na ulit siya sa dati. I'll go ahead. Just call the information kung may kailangan ka. Malumanay ni Troy sabay hinalikan sa noo si Letty at tuluyan na rin siyang umalis. Habang si Letty naman ay walang imik at blanco lang ang reaksyon ng kanyang muka. Matapos ang 2 days trip na Troy ay bumalik na rin siya. Wala siyang kaalam-alam na nagpasundo na pala si Letty sa mga tao ng kanyang ama. Ano nangyayari? Bakit ang daming bodyguard sa harap ng apartment namin? Mahinang sabit ni Troy sa kanyang sarili habang papalapit ang sinasakyan niyang taxi sa harap ng apartment na tinitirhan nila ng kanyang asawang si Letty. Palibhasa ay galing ng business trip si Troy kasama ang kanyang kabit na si Nikki ay wala na siyang kamalay-malay sa nangyayari lalong-lalo na sa kanyang bulag na asawang si Letty. Ilang sandali pa nang makahinto na ang taxi at nang makapagbayad na si Troy ay dali-dali na siyang bumaba. Bigla pa nga siyang kinabahan sa nangyayari lalo pat 2 araw niyang iniwan ang kanyang asawa doon nang wala man ng kasama. Hey, excuse me, anong meron? Bakit nasa harapan kayo ng apartment namin? Tanong kaagad ni Troy sa isang batalyong bodyguard sa naroon. Maya-maya pa'y nilingon na siya ng pinakamataas na bodyguard at sinagot. We got a command from Mr. President para sunduin ang anak niya, si Miss Leticia Magnifico, the heiress of the biggest company in the country, the Magnificent Media Company. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Troy nang malaman niyang ang kanyang asawa pa lang si Letty na isang bulag na kanyang pinahirapan bilang asawa ay tagapagmana pala ng sikat na media company na pinagtatrabahuhan niya. Ano? Lumabas na rin noon si Letty sa pinto ng kanilang apartment habang maingat at marahan itong akay-akay ng mga bodyguards ang kanyang ama. Oh, wait. Bakit niyo hawak ang asawa ko? Saan niyo siya dadalhin? Letty, nandito na ako. Bulalas ni Troy. Ngunit tahimik lamang si Letty. Tuluyan ang namanhid at napagod. Aalis na ako, Troy. I can't handle the pain anymore. Sabi na lang ni Letty sa garalgal na boses habang pigil-pigil ang kanyang mga luha. I'm sorry. Actually, magre-resign na rin dapat ako after this eh. Let's fix this. Please, Letty. I love you. Sabi naman ni Troy. At ngayon ay siya nang nagmamakaawa. The game is over, Troy. And please, huwag ka magre-resign. Bilin ni Letty. Ayaw niya itong mag-resign dahil gusto niyang ipamukha dito at kay Nikki na siya ang heiress ng Magnificent at walang sino man ang makakaagaw nun sa kanya.
Halina po kayo, Miss Letty. Naghihintay na po ang ama ninyo. Sabi ng bodyguard. Okay, tugon naman ni Letty. Sa pag-alis ni Letty ay doon malalaman ni Troy na ang kumpanya palang pinagtatrabahuhan niya at ang babaeng kanyang minahal at pinakasalan ay ang tagapagmana ng Magnificent, kaya naman lalo siyang nagsisi at nahiya sa pagiging desperado niya na kumita ng pera. Samantala sa mansyon ay nagkapatawaran na rin si Don Eduardo at Letty. Ipapagamot na ng Don si Letty. Months later ay muli na makakakita si Letty at bumalik sa kumpanya. Ngunit bago yon ay hinandanan ni Letty ang kanyang sarili na mapanood ang CCTV videos ng mga panahong nakatira pa siya kay Troy. Nang makaramdam na siya ng pagdududa, walang kamalay-malay na nagpa-install pala si Letty ng CCTV camera sa buong sulok ng apartment sa tulong ng isang trusted niyang tauhan ng kanyang ama. At doon, nang simulan niya ng panoorin ay tuluyan ng gumuho ang mundo ni Letty nang makita at malaman niya ang naging kabubuyan ni Nikki at Troy habang bulag pa siya. Galit na galit si Letty at gigil na gigil sa dalawa. Kaya naman ngayon ay ipapatikim niya ang kanyang paghihigante. Mga walang hiya kayo. Mga walang hiya. Wala akong kamalay-malay na binababoy niyo na palang pagkatao ko. Mga hayop kayo. Galit na sabi ni Letty. Makalipas ang ilang buwan ay muling bumalik si Letty sa Magnificent. Si Miss Letty, hindi na siya bulag. Siguro nag-apply siya ulit Bulungan ng mga empleyado doon. Hindi nila alam na anak siya ng presidente na nagpapanggap lamang siya before bilang isang empleyado rin na katulad nila. Kasama niya si Boss Eduardo, ang CEO ng Magnificent. Oo nga Patuloy nilang pagbubulungan. Ilang sandali pa ay nagsalita si Letty. Everyone, attention please. From now on, the only heiress of Magnificent Media Company, the única hija of the CEO, Sir Eduardo, will now announce that I will be working again here in our company. And Miss Nikki, ikinalulungkot kang sabihin, but you are fired. Nagulat ang lahat dahil anak pala si Letty ng CEO. Sa kabilang banda ay umalma naman si Nikki. What? Hindi niyo po ako pwedeng basta-bastang tanggalin. Kahit may pasurpresa ka pa na anak ka ng CEO, wala ka pa rin karapatang tanggalin ako dahil napakaganda ng performance ko. Oo, dahil maganda rin ang performance mo sa asawa ko. Kaya inahas mo siya sa akin at sinamantala ang pagkabulag ko. Ahas ka, Nikki. Ahas ka. Wala kang utang na loob. Napakaganda ng pakikisama ko sa'yo. Tapos gagaguhin niyo lang ako? Kaya ngayon tinatapos ko ng palabas mo. Babaeng walang takal. Maluwag ang pintuan. At makakaalis ka na. Mariing sabi ni Letty na ikinabigla ng lahat. Walang hiya ka, Letty. Akala mo ba nagsisisi ako? Hindi. Hindi ako nagsisisi na makipagtalik sa asawa mo sa mismong harapan mo. Kung makikita mo lang sana ang itsura mo na, mukha kang tangang nakakaawa. Isang malakas na sampalang pinakawalan ni Letty sa pisngi ni Nikki. Kulang pa yan. Kulang pa yan, Nikki. At ngayon, hintayin mo lang ang warrant dahil sisiguraduhin kung mabubulok ka sa kulungan. Matapos ang tagpong yun, naperesahan na rin kinaladkad ng mga bodyguard si Nikki palabas ng gusali. Nilapitan naman ni Don Eduardo ang kanyang anak tsaka tinapik ito sa likod. Hindi na rin siya nakialam pa dahil alam naman niyang kayang-kaya itong malagpasan ni Letty dahil si Letty ay isang malakas na babae. Hindi na rin pumasok noon si Troy dahil nakatanggap siya ng isang tawag galing sa isang private hospital sa Maynila kaya naman tuluyan na rin nag-resign si Troy at hindi na muling nagpakita pa. Habang lumilipas sa mga araw ay buong akala ni Letty ay makakalimutan niya na si Troy. Kahit na nga nangyari na yung ganong punto sa buhay mag-asawa nila, masasabi niyang mas lamang pa rin talaga ang pagmamahal niya sa lalaki. At ngayon ay nagtataka si Letty kung nasa na nga ba si Troy. Makalipas ang ilang buwan, nagtungo si Letty sa isang autism center hospital para sana makipag-usap sa management para makapag-feeding program sila doon at makapag-share ng blessings. Sa paglakad ni Letty sa hallway ng hospital ay bigla siyang natigilan. Natigilan siya sa katitigan niya ngayon. Si Troy.
At may tulak-tulak itong wheelchair kung saan may dalagitang nakasakay na isa sa mga autistic children doon sa hospital. Troy? Letty. Gusto na sanang lumampas ni Letty ngunit napatingin siya sa bata. Para bang may gusto pa siyang malaman pa kung sino ba talaga si Troy. Dahil yung bagay na yon ang hindi niya nagawa noong nagsasama pa silang dalawa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tingin, ay naintindihan nila na may nais pa silang pag-usapan. Kaya naman sandali silang nagtungo sa may garden at doon sa may bench na upo. Letty, kamusta ka na? Bungad ni Troy. Maluha-luha pa nga ang mga mata nito dahil tunay na wala na siyang mukhang maihaharap pa kay Letty. Okay na. Okay na siguro ako. Pero ngayon hindi ko alam, Troy. Paano mo ako nagawang saktan? Handa ako makinig sa mga paliwanag mo. Sa puntong yun ay wala na ring dahilan pa si Troy para maitago ang lihim. Hindi ko sinasadya yan, Letty. Maniwala ka man na sa hindi. Minahal kita. At mahal kita. Hindi dahil sa pera mo, sa posisyon, kundi dahil yun talaga ang nararamdaman ko. Napilitan lang naman akong kumapit kay Nikki dahil kinailangan ko ng malaking halaga. Ng malaking pera. Siya si Mary. Kapatid ko siya. 14 na taong gulang at dito siya nagdalaga sa ospital na to. Autistic child siya at sabi ng doktor. Pinakamatagal na raw ang 4 na taon para mabuhay siya. Kung gusto ko raw na madugtungan ang buhay niya, kailangan namin dumaan sa isang procedure. May kamahalan kaya yun ang isa sa pinagtrabahuhan ko. Ang maipaggamot ang kapatid ko nang sa ganon, matagal ko pa siyang makasama. Dahil sa kanya, kaya naging desperado ako. Kaya kumapit ako sa patalim. Kaya nagpalamon ako sa panlalamon ni Nikki. Para sa kapatid ko. At para sa'yo. Para sa akin? Oo. Pinag-ipunan ko rin kasi sana ang pampapa-opera sa mga mata mo. Sa katunayan nga may kausap na akong doktor nun eh. Konting halaga na lang sana may ipapagamot na kita. Pero, nangyari na ngang nangyari. At alam kong hindi mo na mababago yun. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay ang paulit-ulit na humingi ng tawad sa'yo. Mahal kita, Letty. At yun ang pinakatotoo sa lahat ng mga nagawa ko. Tuluyan na ring lumuha ang mga mata ni Troy. Hindi rin makapaniwala si Letty sa kanyang nalaman na ito pala talagang dahilan sa mga pagpapagal ni Troy. Na ito palang batang to ang dahilan kung bakit gano'n na lamang naging pagtatrabaho at pagsisikap ni Troy sa kanyang ginagawa. Na lahat pala ay may dahilan kaya siya kumapit sa patalim at kung bakit mas pinili niyang saktan si Letty kahit ayaw naman niya talagang gawin yon dahil sa labis sa pagmamahal ni Troy sa kanyang kapatid. Hindi man naging mabuting asawa si Troy, ngunit napakabuti naman ito bilang isang kuya. Parang ang unti-unting nababawasan yung galit ni Letty kay Troy at ngayon ay nauunawaan niya na ang lahat. Kaya naman, muling bumalik doon si Letty at siya nang sumagot sa mga therapies at procedures ni Mary. Nagboluntaryo din si Letty na maalagaan din sana si Mary at makilala pa ang bata hanggang sa halos araw-araw na rin siyang nandoon. Kusangang nawala sa kanilang mga alaala ang mga masasamang nakaraan at napalitan na ngayon ng saya at pagpapatawaran. Letty, salamat ah. Nakakahiya at humingi na naman ako ng tulong sa'yo. Sabi ni Troy kay Letty. Ano ka ba? Hindi ka naman humingi eh. Ako ang kusang nagbigay. At gusto kong magkasama pa kayo na matagal ni Mary. Mabait kang kuya. At alam kong si Mary ang buhay mo. At ang kasiyahan mo, kasiyahan ko na rin. Sabi naman ni Letty. Sa puntong yon ay muling nagkatinginan ng dalawa. Para bang may mga gusto pang sabihin pero nagkakahiyaan na lang. Hindi malaman kung sino ang gustong mag-umpisa. Letty? Pwede bang ano? Pwede bang ligawan ka ulit? Napangiti naman si Letty. Ligawan? Ano bang sinasabi mo? Kasal pa naman tayo, diba? Remember? Alam ko, pero gusto pa rin kitang ligawan. Gusto kong iparamdam sa'yo yung mga bagay na hindi ko na iparamdam noon sa'yo dahil halos madaliin lang natin ang mga bagay-bagay noon.
Noong marami pa akong tinatago. Mahal kita, Letty. At tunay yun. Maghahanap ako ng trabaho at muli kong patutunayan ang sarili ko sa'yo. Babawi ako, Letty. Babawiin ko yung mga araw na ipinagkait ko sa'yo. Uulitin natin yung birthday mo at isi-celebrate natin kahit saan mo gusto. Tatrabahuhin kong muli yung pagkatiwalaan mo. Mahal na mahal kita, Letty. Kayong dalawa ng kapatid ko. Kayong pinaka-importanting mga babae sa buhay ko. Wala nang iba. At handa muli kitang pakasalan. Kahit saang simbahan mo mang gustuhin. Papatunayan ko na ikaw lang. Ikaw lang, Letty. Uli lang lubos na ang magkapatid na Troy at Mary. Kaya naman si Troy na ang nagsilbing magulang kay Mary. Kaya gano'n na lang siya kung magsimikap. Sa kabilang banda ay ikinatuwa naman ni Letty ang mga sinabi yun ni Troy. Aminado siya na babae lang siya. Nagmahal, nasaktan at bandang huli ay mas pipiliin pa rin ang magmahal kesa magkimkim ng galit. At hindi iyon kahinaan. Hindi iyon pagiging martir dahil kapag puso ng kumilos ay wala na dapat pang maging dahilan pa para muli nilang maranasan ang mahika ng pag-ibig. Troy, sapat na. Sapat na nalaman kong totoo. Kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, bakit pa nga niya tayo muling pinagtagpo, di ba? Dahil ang tanging gamot lang doon sa sugat ng nakaraan ay ang pagpapatawad ng kasalukuyan at ang tunay na pagmamahalan ng dalawang tao na mas pipiliin ang lumaban at magpatuloy kaysa manatiling magtago sa sakit ng kahapon. Kaya Troy, sapat na nalaman kong totoo at alam ko na isa kang mabuting tao. Lahat naman tayo nagkakasala, di ba? Lahat tayo nagkakamali. Kaya sino ba ako para hindi magpatawad kung ikaw pa rin ang gusto ko makatuluyan? Mahal na mahal kita, Troy. Mahal na mahal. At doon ay tuluyan na nga muling nagkaayos ang mag-asawa. At sa pangalawang pagkakataon ay naitama na ang kanilang mga mali at nagsama ng muli kasama ang buuin pa nilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano nangyayari?